Kung magandang gabi, magandang umaga, no? Kung nasaan panig man tayo ng mundo. Ayan, ngayon lang ulit tayo nakapag-reading. Check nga natin kung kaninong reading itong ating makukuha sa ngayon. Ayan, nagmamadali ang mga baraha. Masyadong madulas. Tignan niyo naman itong ibinagsak. Oh, kita niyo. Kita niyo. Sige, wag natin pigilan. Tignan natin itong sa bungad. Okay, meron tayo ditong King of Swords. Meron tayo ditong Ten of Wands. Meron tayo ditong Seven of Wands. Ala, ipinakipaglaban pa ito ha. Meron din tayong The Moon. Merong illusion. Okay. And then, meron tayo ditong Seven of Swords. Cheating. Okay. So, tingnan pa natin ha. Tatlo na lang po, Divine Universe. Kasi binagsak din naman ng biglaan. Okay. Ito yung isa. Meron tayong Three of Wands. Ayan. Okay. Check pa natin, Ito, tag-flip talaga, oh. Ay, meron tayo ditong Nine of Pentacles. Madaing kaperahan. Tignan pa natin. Tignan pa natin. Isa na lang po, ha. Divine Universe, isa na lang ang ibigay mo sa amin. Ano po ba ito? Huwag na po masyadong marami. Ayan. Isa na lang po ang aming kaila. Ayun na, sa bungad. Okay po, meron tayo dito Emperor. Ayan. Okay, so nakikita natin dito ha. Definitely meron nangyaring cheating. Ayan. Deceit. Okay. Maaaring kayo yung naging biktima ng pag-ibig na ito na sobrang nakasakit. Ayan, ipinaglaban nyo pa naman. Kaya lang siya na rin mismo yung tumalikod. At ikaw talagang naman, ang tawag dyan nagulat dahil nag-iba ang pag-ugali niya. Ayan, naging matapang. Ayan ha, dahil merong King of Swords. Lumabas ang katapangan ng ugali. Ayan. At saka talagang ipinangalandakan niya sa iyo ang kanyang pag-cheating. Para sa ibang babae. Ayan. Ngayon ikaw ay nag-iisip or bakit nagkaganon itong person mo, no? Meron tayo dito nakitang matanda. Ayan. Baka ito ay ako talaga naniniwala po ako sa mga gayuma. Kung ito man ang dahilan kung bakit napakalaki ng pinagbago ng person mo, no? Siguro ang matanda rin signifies mga albularyo. Ayan. Kung nararamdaman niya yung ganun. Kasi meron pang ipinakikipaglaban dito, no? Baka ipaglalaban mo pa dahil ang isip mo nga siya ay nagayuma. Well, maaari ka pang kumonsulta sa albularyo, no? Yun ang payo ng baraha sa'yo. Para malaman mo o yung mga gumagamot ng ganyan. Kasi talagang tumalikod na siya sa'yo rito, oh. Ayan. And maaaring sinamahan niya pa is babaeng may pera din. Ayan, oh, may kakayanan din. Ayan. Magpagawa ng mga ganyan, mga gayuma or kung ano man. Ayan. Napapanahon ang ating reading. Talagang nakikisama rin, sa mga balita tungkol sa gayuma. Ayan. Pero ako po'y naniniwala, ha. Isa tayo sa mga naniniwala sa ganyan. Kaya gusto kayo basta-basta kakain pag meron nagbigay sa iyo ng pagkain, ha. Hindi nyo alam, nilagyan na ng isang matinding love spell yan or kung ano man. Kasi talagang siya tingnan nyo, tumigas ang ulo niya. Talagang pinangalandakan niya sa'yo na may third party siya. Umalis siya, ayan. Iniwanan ka, ayan, Pero ikaw, humuhopya ka pa na sana baka maayos. Kasi malakas ang pakiramdam mo na merong nangyaring ganun nga, kung ginayuma man siya. Dahil napakalaki ng kanyang pinagbago. So, maari din kasi, 'di ba? Sa laki ng ipinagbago, bakit siya naging sunod-sunuran, 'di ba? Okay, and then meron tayong the sun, fire sign. Naka-reverse ang the sun natin. Naku, sadness and depression.
nga, kalungkutan. Siyempre malulungkot ka. Especially no, inagaw sa'yo yung partner mo sa ganung paraan. O, di ba? Alam nyo, may napanood ako documentation. Yung palang mga ganyan, nagmula sa isang bansa. Hindi ko pwedeng banggitin na. I-chat nyo na lang ako kung gusto nyo malaman. At totoo siya. At talagang nagkalat siya ngayon dito sa Pilipinas ha. Yung mga taong gumagawa ng ganun. Sige, i-chat nyo ako para maikwento ko ng buo kasi bawal ang chismis dito sa although may basis naman yan, i-google nyo na lang ha. About mga voodoos, ayan, yung mga gayuma, ayan. May basis po kung bakit parang napakaano niya ngayon dito sa Pilipinas. Dati parang tagumpay yan ha, pero ngayon hindi na. Kahit sa TikTok makakakita kayo ng gumagawa ng ganyan. Which is, sabi ko sa inyo, may balik yan galing sa Panginoon ha. Then meron tayong 9 of Cups which is a water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. So ito, siguro para sa iyo, no? Emotional stability ang sabi. So, yun ang kailangan natin ngayon, ano? Maging stable yung ating sarili at unahin ang sarili po, ha? Ito, wag din natin pigilan. O, especially, no, kung nakapanood na kayo, yung sinabuyan ng asin sa araw mismo ng kasal. Biglang nagising yung lalaki. O, di ba may reading akong ganon? Naaalala ko yan. Lagot ka pag nagising na siya. Kasi, parang, nang napanood ko ha, sa news. Parang gulat na gulat yung lalaki. Bakit siya nasa wedding? Oh, diba? So, totoo siya. And then, meron tayong the world, ayan, in reverse, which is an earth sign. So, tagi-tagi sa fire, water, and earth. So, ikaw naman daw, seeking personal closure. Kasi nga, parang gulat ka eh. Ano nangyari? Bakit biglang nawala ang yung pagmamahal sa akin? Ganun, okay naman tayo. E, paano nga, may ginamit na ganun. Diba? So, and then meron tayo ditong 7 of Cups, water sign ulit. Ayan. Naka-reverse. Reality raw and clarity, yung gusto mo talagang malaman. Diba, minsan kasi pagkamahal din natin sobra yung isang tao, no, gagawa tayo ng paraan para kumbaga makita talaga natin kung yung ba ginamitan ng ganun or talagang kagustuhan niya yun, diba? So, ayun, hinahanap mo ang kasagutan sa ngayon, ha? Okay, meron tayong the Hangman, ayan, in reverse, water sign na naman, puro katubigan ngayon, ha? So, para sa ilan, magkakaroon ng delay, ayan, kung ano man ito, no? And meron ding lack of control. So, maubusan kayo ng pag-control dyan. Ano ba yan? Ano kaya ito? Bakit naman ganun? So, i-focus pa rin natin yung sarili natin, ha? Okay, lagyan natin ng control. Ano man itong mga bagay-bagay na ito. Ayan, i-check pa nga natin. Medyo na late ang reading ko na ngayon, ha? Hapon na. Oo, hapon na. Pasensya na kayo. At ako'y nakatulog kanina. Siguro sa pagod ko, no? Aga ko kasi pumasok kagabi sa trabaho. Okay, and then meron tayo dito, 3 of Pentacles. Ayan, naka-reverse earth sign. O misalignment. Mawawala sa, pag-aayos sa mga bagay-bagay. Madidisorganized. Sino man sa inyo to ha, kung sino makakaranas ng ganyan, baka may malaking pangyayari, ang naganap, kaya nagkaganon, na-disorganize ka, parang nawala sa ayos yung lahat ng mga bagay-bagay. Uy, ito maganda, 10 of Pentacles, earth sign, kaperahan, ayan. Inheritance, may papamana, ayan. Meron ding long-term success, ayan, so mahaba-haba ang success na makukuha mo, no? And then, meron din tayong pag-uwi. Sino ba ito? Mga uuwi ng bansa. Baka maaaring magbabakasyon or maaaring for good na. Kung ano man po yan, ayan. Sana ay maging maayos ang yung pag-travel. And then, meron tayong the temperance sa fire sign. So, lumabas na lahat ha. Air. Check ko lang po. Ay, fire. Wala pang air. Fire. Water. Tapos earth. Wala pa si air. Si air nga naman yung wala. And then, meron tayong the temperance, which is a fire sign. Ayan. Patience. Habaan daw po ang pasensya, ha. Baka masusubok ang inyong pasensya, ha, sa mga susunod na panahon. So, habaan ang pasensya ninyo.
And then, meron tayong Three of Wands in reverse, which is a fire sign. Ayan. Obstacle. O, tapos yung iba daw sa inyo, walang pagpaplano. Kumbaga, bahala na kung anong mangyari. Ganun. So, wala nang plano. Bakit naman? Siguro, nagsawa na ng kakaplano, no? 'Di ba? Minsan kasi hindi naman natutuloy. So hinahayaan na lang ang panahon na magpasya. Kung ito ba ay maaayos, magagawa ba or kung ano man matutuloy ba, kung ano man 'yan ano. Okay, i-check pa natin po ha. Nakakalungkot ano yung sa situational reading natin kung talagang naging biktima ng gayuma yan ang person ninyo. And then, Nine of Pentacles na naman, which is an earth sign, o katas, o katas na naman. Sorry po ha, o yan ha, katas ng pinaghirapan. Okay po, ayan. Malalasap na raw po, malalasap. Ano ba yung mga salita ko? Parang may ibang kahulugan, okay. So, yun po ha, ang pangit kasi kung matitik, hindi rin, di ba? O, yun na. Kumbaga, ang inyong pinaghirapan, ayan, ay inyo nang mararamdaman. Ayan, mas maganda. O, fruits of labor. O, nga naman. Kung meron kang isang bagay na pinaghirapan, ano, i-enjoy mo yan. Pag nakuha mo na, kung ito man ay, tawag to, incentive, bonus, ganyan, para sa'yo yan. Pinaghirapan mo yan ha. Huwag nang ano pa sa iba. Ang tawag dyan? I-share. Pwede naman kung gusto mo mag-share, ano. Pero kung yung mga taong ginagamit ka lang, naku. So, kilalanin din po ha, ang mga taong inyong pagbibigyan. Baka hingi-hingi ng tulong, pala hindi naman tunay. O, di ba? Niloloko lang kayo, manggagamit. Ganyan ha. Ingat-ingat din po sa mga taong ating nakakasalamuha. Ano? Ayun, bakit parang ayun na. Ito. Okay, meron tayong The Emperor, dalawang beses Novas, which is a fire sign ulit. Ayan. Focus. Tapos, meron daw kayo, meron ng self-control. Oh, ang ganda, no? And then, meron ding discipline. Oh. Tapos, pagiging practical. Oh, di ba? Ang ganda. So, yan yung mga mararamdaman mo, no? Na parang magiging pagbabago sa buhay mo. Oh, practical. Mas maganda yan sa panahon po ngayon, ha? Na napakamahal ng mga bilihin. Practical na lang tayo. O, di ba? And then, meron tayong the moon, which is a water sign. Ayan. Sabi dito, inner confusion, may paggalito. Then, meron din insecurities. Oh, so, yung iba sa inyo makakaramdam ng paggalito and insecurities. Ayan. Kung kaya natin kontrolin yan, kontrolin po, ha? Kasi hindi siya maganda para sa sarili natin. So, wala ngayon sa air sign. Ewan ko, nakatulog yata ang ating air sign. Wala, no? So, sila po yung wala ngayon. Okay. Meron palang ganun, ano? May araw na wala talaga yung ibang sign. Diba, mahina ang kanilang energy. Mahina. Well, kung ito naman po is general reading, ano? Kahit anong sign ka, kung nag-a-apply sa'yo, para sa'yo po ito. Okay? Kung hindi naman para sa inyo, pasensya na po ha. Mag-antay na kayo ng susunod nating reading. Baka yun po yung para sa inyo. Okay, ito na ating yes and no card. Pwede pong ito ay pag-ibig, relasyon, ayan. Pwede rin pangyayari, financial. Pwede rin pag-travel. Pwede rin mga crush-crush ng mga kabataan dyan or kung ano man. Alam ko madalas yung itanong yan. Oh, diba? Spirit guide, ayun na. At ibinigay agad ang kasagutan sa atin ha, tumalon pa. And yes po ang kasagutan. Ayan, merong ikakasal. Ayan, may mag-uumpisa ng bagong pamilya. Okay, meron ding pag-uwi, homecoming sa 2 beses na to ha. Merong mga gatherings na magaganap ngayong mga itong second week na, no, papasok na ang second week ng ating Marso. Ayan, kung ano man itong mga gatherings na yan. Meron ding long-term relationship o baka meron ng mag-aalok sa inyo, no, ng kasal, ng pagsasama na medyo matagal-tagal pero kailangan talaga ipaglaban ang mga anong tawag dito, relasyon para magtagal po ha. Kung gusto niyo talagang magtagal yan. Kaso kung meron kayong kagayang kalaban, no, nung nandoon sa ating unang reading, yung sa ating situational reading, na talagang alam niyo yun, ginagastosan niya pa yung mga ganyang bagay para makuha yung person ninyo, talo kayo doon.
O, 'di ba? Kasi siya talaga gagawa at gagawa siya ng gano'n. Eh, ikaw hindi mo nga alam kung, meron ba, ginaganon ba yung person mo. Kaya po payo ng baraha, ha, kung meron kayong kakilala na maaaring magsuri ano, ayan, magpagamot kayo, ipagamot niyo yung person niyo kung gusto niyo pang mabawi. Pero kung sa Diyos na lang tayo kakapit at tayo po ay maniniwala na ang Panginoon ang gagawa ng paraan para magising ang taong ito, pwede rin naman. O, 'di ba? Sabi ko nga, yung sinabuyan lang ng asin, mismong araw ng kasal niya, nagising yung lalaki. Oh, 'di ba? O baka isang sakong asin yung isaboy niyo. Joke lang po ha, pinapatawa ko lang kayo. Kaya yan po ha. Hindi naman masama. O, 'di ba? Kasi talagang nagising siya. Okay po, and kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong videos na nire-release po. Kung gusto niyo magpa-schedule ng private reading para sa Friday, ayan, chat niyo na po ako. Meron na tayong mga ilang naka-schedule. Yung mga nabitin ko nung Martes, pasensya na po, hindi ko na talaga kinaya. So, nilagay ko na sila ng Friday. Pero pwede pa kayo magpa-schedule ha, kahit hanggang gabi po. And kung sino po mag-avail ng ating mga lucky bracelet, ayan, kagaya ng aking citrine, ayan, nagmamaganda na naman. Kayo po ay i-click niyo yung link, nandyan lang po sa ating comment section po ha. Ang citrine ay para sa financial stability. Ito akala nyo itim, hindi po. Ito po ay amethyst. Maitim lang siya ngayon kasi tayo medyo masama-sama na naman at medyo mataas ang ating blood sugar, ang pakiramdam ha. Okay po, salamat pong muli sa lahat ng mga nanonood, sa bagong subscriber, sa mga datihan na, sa mga kauna-unahan kong subscriber na hanggang ngayon nandiyan pa rin, sa mga nakakausap ko sa messenger. Thank you so much po sa inyong lahat ha. Have a great day and God bless po sa lahat. Bye-bye po.